Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1591 hanggang 1612. Kabanata 1591. Hindi siya pinabulaanan ng First Blood Emperor. Ang Grand Patriarch ng Blood Race ay talagang tumawid sa ika-9 na ranggo. Gayunpaman, mula nang marating niya ang ganoong kaharian, ni minsan ay hindi siya nakialam sa mga makamundong gawain. Mayroong ilang beses sa kasaysayan kung kailan muntik nang maalis ang Blood Race. Gayunpaman, ni minsan ay hindi nakialam ang dakilang Patriarch ng Blood Race. Imposibleng kumbansihin siya na patayin ang dragon sa tabi nila. Hindi kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Bahagyang iwinagayway ni Ezekiel ang kanyang kamay at sinabing, pinili niyang huwag makialam dahil hindi siya sigurado sa kanyang pagkakataong manalo. Kapag nakuha na namin ang Dragon Slayer, walang paraan na siya ay patuloy na pumikit sa aming layunin. Ito ang dragon na pinag-uusapan natin. May mga kayamanan sa buong katawan niya. Kailangan lang natin ng kaunti para sa ating sarili. Sa panahong iyon, ang Blood Race ang higit na makikinabang dito. Nagtitiwala ako na sasamahan niya kami sa paglikha ng isang bagong kaayusan sa mundo. Ang daming sinabi ni Ezekiel, mas nasasabik si Luke dyan. Kahit na ang First Blood Emperor ay natukso. Gayunpaman, hindi nawala ang kanyang pagkamakatuwiran. Gusto niyang hintayin ang Dragon Slayer na pumasok sa huling yugto nito at tingnan kung ito ay nakakatakot gaya ng inilarawan sa mga alamat. Tumingin kay Luke dyan, sinabi niya, ayon sa aming kasunduan, magkakaroon ka ng Primordial Sword, at magkakaroon ako ng Dragon Slayer. Oo naman, sabi ni Luke dyan, itatagal ko ang pagtatapos ko sa bargain at bibigyan kita ng Dragon Slayer. Gayunpaman, kailangan mong kumbansihin ang Grand Patriarch ng Blood Race na patayin ang dragon kasama namin. Susubukan ko ang aking makakaya. Sandaling pinag-usapan ng tatlo ang pagpatay sa dragon. Lingid sa kanilang kaalaman, si Thomas pala ang humihila sa likod ng mga eksena. Kasabay nito, sa malinis na kagubatan malapit sa Divine Sword Villa. Hinihintay nina James at Callan ang paglubog ng araw. Samantala, napag-usapan nila ang martial arts. Si James ay nakakuha ng karagdagang kaalaman mula sa maikling talakayan lamang. Maya-maya, lumubog na ang araw. Dalawang figure ang lumitaw sa isang puno sa labas ng Divine Sword Villa at tumingin sa direksyon nito. Itinuro ang patio, sinabi ni Callan, ang patio ay patungo sa bundok sa likod ng villa. Samantala, ang forge ay matatagpuan sa yungib sa tuktok ng bundok. Ito ay isang bulkan na bunganga kung saan ang mga espada ay pinik gamit ang enerhiya ng init na nabuo ng magma ng bulkan. Ang daanan doon ay binabantayan ng husto. Nakinig ng mabuti si James. Pagpapatuloy ni Callan, ang layunin natin ngayong gabi ay makalusot at hanapin ang lokasyon kung saan nakakulong ang mga tao ng Divine Sword Villa. Kung maaari, hanapin natin ang may-ari at paalisan siya doon. Kapag nakalaya na siya, maaari kong alisin ang kamandag ng gu sa loob ng kanyang katawan. Mabam, tumango si James. Sabi ni Callan, we will go separate ways. Mag-ingat upang maiwasan ang paghaharap sa mga tauhan ni Luke dyan. Kung nalantad ang iyong pagkakakilanlan at napaatras ka sa isang sulok, lipulin si Luke dyan at ang iba pa bago iligtas ang mga bilanggo. Mag-ingat ka, ha? Ngumiti si James at sinabing, ikaw ang dapat mag-ingat. Pagkatapos ng lahat, mas malakas ako kaysa sa iyo sa ngayon. Kung hindi dahil sa iyong humahadlang sa akin, sinampahan ko na ako at pinatay si Luke dyan. Huwag kang kumilos ng walang ingat. Dapat tayong bumalik dito at pag-usapan ang mga bagay pagkatapos mag-scout sa lugar. Nakuha ko. Tumango si James. Pagkatapos, sa isang kisap mata, lumitaw siya sa bubong ng isa sa mga gusali ng Divine Sword Villa. Matapos matiyak ang direksyon, nagpatuloy siya sa paglalakad. Kasabay nito, nagsimula ring kumilos si Callan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1592.
Pinasok nina James at Callan ang Divine Sword Villa sa paghahanap sa mga bilanggo. Batay sa obserbasyon ni Callan, isang matinding labanan ang naganap sa lugar. Lahat ng iba maliban sa isang maliit na bilang ng mga nakaligtas ay napatay. Samantala, ang mga nakaligtas ay dapat makulong sa loob ng Divine Sword Villa at sa ilalim ng kontrol ng Guvenom. Wala sa kanila ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon. Pagkatapos maghiwalay ng mga landas, si James at Callan ay mabilis na nagpatuloy. Sa isang kisap mata, lumitaw si James sa bubong ng isang gusali, pinag-iisipan ang susunod niyang gagawin. Naniniwala siya na napaka-imposibleng hanapin ang mga bilanggo sa Divine Sword Villa, na mahigpit na binabantayan. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, nagpasya siyang hanapin si Child Giovanni upang matuto ng higit patungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Noong araw, ipinagmalaki ni Nehemias sa kanya ang tungkol sa napakalaking kapangyarihan ng Dragon Slayer. Naniniwala si James na hindi matalino kay Nehemias na magyabang tungkol sa paglitaw ng Dragon Slayer sa isang kritikal na sandali. Maaaring sinusubukan ni Nehemias na pukawin ang kanyang pagkamausisa. Nakatayo sa rooftop, pinagmasdan ni James ang kanyang paligid. Tapos, may nakita siya sa gilid ng mata niya. Sa isang silid sa looban. Umikot-ikot si Nehemias, hindi makatulog. Tumayo siya at naglakad palabas. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay napagtanto niyang nakaharang na pala ang daraanan niya. Nang hihina, bumalik siya sa kanyang silid habang nagbubuntong hininga. Nasaksihan ni James ang buong eksena. Nakakunot ang kanyang mga kilay, bumulong siya, ang mga taong nagbabantay sa pinto ay hindi dapat mula sa Divine Sword Villa. Malamang na isinailalim sa house arrest si Nehemia ng Gusek. Pero, bakit siya lang ang isailalim sa house arrest? Nagpa siya si James na tingnan. Sa pagpindot ng kanyang daliri, ang mga alon ng enerhiya ay tumama sa mga punto ng acupuncture ng mga gwardya. Sa isang iglap, tumayo sila roon na puno ng takot. Tumalon si James mula sa bubong at tuluyang bumagsak sa lupa, pagkatapos, pumasok siya mismo sa pintuan. Sino nandyan? Nang marinig ang tunog ng mga yabag, agad na tumayo si Nehemias na kakaupo lang. Nang mapagtantong si James iyon, nag-relax siya ng kaunti at muling umupo sa kanyang upuan. Nakatingin kay James, malamig niyang sabi, akala ko umalis ka na. Bakit ka bumalik? Pumasok si James, isinara ang pinto, at umupo sa isang stool. Sa pagtingin kay Nehemias, nakangiti niyang sinabi, ang iyong mga salita sa araw ay lubos na nagbigay inspirasyon sa akin. Nagpa siya akong magnakaw ng espada. Ngumisi si Nehemia. Sino ka sa tingin mo, James? Ano ang iniisip mo na maaari kang magnakaw ng espada mula sa Divine Sword Villa? Sa isang kisap mata, humarap si James kay Nehemias at hinawakan siya sa kwelyo, itinaas siya sa lupa. Anong sinusubukan mong gawin? Namutla ang mukha ni Nehemias. Malamig na sabi ni James, sagutin mo ng tapat ang tanong ko kung gusto mong mabuhay. Huminahon si Nehemia at tinapik ang kamay ni James, ibaba mo muna ako. Binitawan siya ni James. Sa pagtingin kay James, si Nehemias ay nagtanong, ano ang ginagawa mo rito? Tiyak na hindi ka pumunta dito para lang sa Dragon Slayer. Hindi pinansin ni James ang kanyang tanong at nagtanong, may nangyari ba sa Divine Sword Villa? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1593. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Nehemias. Maya-maya, tumanggo siya ng bahagya, oo. Tanong ni James, anong nangyari? Ipinagyayabang ni Nehemias ang Dragon Slayer noong araw upang maakit ang atensyon ni James. Ang pagbabalik ni James ay nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Alam niya na hindi nandito sina James at Callan para tingnan ang Dragon Slayer kundi para sa ibang bagay. Hindi makaalis sa Divine Sword Villa, wala siyang paraan para humingi ng tulong mula sa labas ng mundo. Kaya naman, sinagot niya ng tapat ang tanong ni James. Mga isang linggo na ang nakalipas, sinugod ng mga hindi kilalang lalaki ang Divine Sword Villa at pinatay ang halos lahat ng disipulo sa loob. Ang mga sect elders naman ay nakulong. Ang layunin ng mga lalaking ito ay ang paparating Dragon Slayer. Hindi ko alam kung sino sila. Ang alam ko lang malakas sila. Maging ang may-ari ng Divine Sword Villa ay agad na napasuko. Pagkasabi niya nun ay napatingin siya kay James. Nauuna ang reputasyon mo, James. Sana mailigtas mo ang Divine Sword Villa.
Pinatunayan ng mga salita ni Nehemias ang haka-haka ni Callan. Tanong ni James, saan nakakulong ang mga elder ng sekta? Hindi lang iyon, bakit hindi ka kontrolado ng Guvenem? Sumagot si Nehemia, ang bloodline ng Divine Sword Villa ay kailangan para sa paglikha ng Dragon Slayer. Kaya ako naligtas. Balak nilang ialay ang aking dugo para sa espada. Nang marinig ito, bumungad sa mukha ni James ang realization. Nagpatuloy si Nehemias, lahat sila ay nakakulong sa bundok sa likod ng patio. Dahil ang lugar na iyon ay mahigpit na binabantayan, imposibleng lapitan ito. James, dahil hindi ako makaalis sa lugar na ito sa ngayon, ikaw lang ang maaasahan ko. Umalis ka agad at tumungo sa Mount Thundersect. Ipaalam sa kanila ang sitwasyon at hilingin sa kanila na ipatawag ang mga martial artists sa mundo para iligtas ang Divine Sword Villa. Ang Dragon Slayer ay ginawa sa pagsisikap ng maraming henerasyon sa buong isang milenyo. Ito ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Kung ito ay mahulog sa mga kamay ng masasama, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Nagmamakaawa si Nehemias. Nang maunawaan ang sitwasyon, tumanggo si James at sinabing, I'll think of a way. Hindi siya nagtagal at tumalikod na para umalis. Pagkaalis niya, nakahinga ng maluwag si Nehemia. Pagkaalis ni James, pinalaya niya ang mga acupuncture point ng mga gwardya mula sa malayo. Pagkatapos, nagmamadali siyang umatras mula sa Divine Sword Villa. Matiyagang naghintay siya sa malinis na kagubatan sa paligid ng Divine Sword Villa. Hindi nagtagal, bumalik si Callan. Tanong ni James, kumusta ang sitwasyon? Sabi ni Callan sa pagkadismaya, masyadong binabantayan ang Divine Sword Villa. Hindi na ako pumasok dahil nag-aalala akong baka mahuli ako. Kaya, hindi ako nakakuha ng anumang karagdagang impormasyon. By the way, may nahanap ka ba? Tumango si James. Medyo natutunan ko ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi niya kay Callan ang lahat ng natutunan niya. Pagkatapos, tumingin siya kay Callan at nagtanong, ano sa palagay mo ang susunod nating gagawin? Nanatiling tahimik si Callan. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, huli na ngayon para pumunta sa Mount Thundersect at humingi ng tulong sa kanila. Maaari lamang tayong umasa sa ating sarili. Dapat muna tayong bumuo ng isang komprehensibong plano. Tingnan natin. Pupuslit tayo sa Divine Sword Villa at ililigtas ang mga bilanggo, aalisin ang kamandag ng gu sa loob ng kanilang katawan, at mag-iisip ng paraan para lipulin si Lukjan. Ma'am, tumango si James. Ibinahagi niya ang parehong opinyon. Huli na para humingi ng reinforcement. Bukod dito, hindi niya ninanais na makawala sa kanyang hawak ang pagkakataong patayin si Lukjan. Tahimik siyang nanumpa na lipulin si Lukjan minsan at magpakailanman at babawiin ang Crucifer at ang Blade of Justice. Bukod dito, kapag namatay na si Lukjan, ang Gu sect ay magiging walang pinuno. Sa panahong iyon, magiging mas madali ang pakikitungo sa kanila. Nagtipon ang dalawa at nagsimulang bumalangkas ng plano. Nagplano silang magsagawa ng operasyon sa gabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1594. Matapos bumalangkas ng plano, nagpasya sina James at Callan na magsagawa ng operasyon sa gabi. Magkakahiwalay silang pupuntahan. Si James ay kukuha ng atensyon ng mga gwardya at Lukjan, habang si Callan ay papasok at ililigtas ang mga bilanggo. Sa patay na katahimikan ng gabi, halos lahat ng ilaw sa Divine Sword Villa ay namatay. Sa daan patungo sa bundok, free whoosh, isang figure ang bumaba mula sa langit at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. Si James iyon. Ang hitsura ni James ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga disipulo ng Gu sect. Sino nandyan? Kaagad, marami ang nag-awit ng kanilang mga espada at sumugod kay James. Dahil silang lahat ay hindi bababa sa pang-apat na ranggo ng mga Grandmaster, maliksi ang kanilang mga galaw. Sa isang kisap mata, humarap sila kay James. Ikinaway ni James ang kanyang kamay, at malakas na enerhiya ang naipon sa kanyang palad. Pagkatapos, tumama ang enerhiya sa mga disipulo ng Gu sect, na agad na pinalipad. Bumagsak sila sa lupa at namimilipit sa sakit. Alerto sa panghihimasok, may sumigaw. Sa sumunod na sandali, isang alon ng mga alagad ang lumabas. Sa sandaling iyon, si Lukjan at ang iba pa ay nasa yungib sa loob ng bundok. Sa harap nila ay isang malaking pagan. Sa ibaba ng pagan ay isang bunganga ng bulkan.
Dahil isa itong aktibong bulkan, paminsan-minsan ay bumubulwak ang magma mula sa bunganga. Gayunpaman, naharang sila ng malaking pagan. Ito ay ang magma na gumawa ng enerhiya para sa pagan. Mayroong 2 metrong haba na espada sa pagan. Ang pattern ng kaliskis ng dragon ay inukit sa hita nito. Sa sandaling ito, ang espada, na nasa proseso ng paggawa, ay naglabas ng isang malakas na aura. Burble, burble, umikot ang magma. Ang ilang mga lalaki, na hiyubot-hubad mula sa baywang pataas, ay humihila ng wind turbine ng napakalakas. Sa pagtingin sa Dragon Slayer na naging pula ang kulay, si Luke Jan ay napangiti sa tuwa. Malapit na, mapepeke ang Dragon Slayer. Sana ay hindi ako bigin ng kapangyarihan nito. Nag-uulat, sa sandaling iyon, isang disipulo ng Gusek ang sumugod at lumuhad. Nakapanik na ekspresyon, sinabi niya, isang nanghihimasok ang nakalusot sa bundok. Nakarating na siya. WHO. Itinaas ni Luke Jan ang Blade of Justice, na naglabas ng gintong liwanag. Sa lalong madaling panahon, ang Dragon Slayer ay mapeke. Sino ang magkakaroon ng death wish sa ganitong kritikal na sandali? Si James pala, sabi ng alagad. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Ezekiel, at tahimik siyang bamulong, ano ang ginagawa ni James? Kahit na hindi niya alam kung para saan si James ay naririto, ayaw niyang masira niya ang kanyang mga plano. Ang Dragon Slayer ay kailangang huwad at kontrolin ng Blood Race. Iyon lang ang paraan para makalapit siya sa Blood Race at makalusot sa kanila. Sa ganoong paraan, magagamit niya ang Blood Race para patayin ang dragon sa hinaharap. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Luke Jan, at sumigaw siya, "Damn it! Akala ko umalis na siya. Bakit siya bumalik?" Tumingin kay Ezekiel, tinanong niya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Ezekiel, na si Thomas sa disguise, ay nawala sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, si James ay dapat na pumunta dito pagkatapos malaman ang iyong kinaroroonan. Ang kanyang layunin ay dapat na bawiin kung ano ang kanya. Sa aking palagay, dapat nating ibalik ang kanyang mga gamit at paalisin siya sa Divine Sword Villa. Hindi natin siya hahayaang manghimasok sa ating mga gawain. Hindi pwede. Tinanggihan ni Luke Jan ang ideya. Ang Primordial Sword ay ginawa ng pinakadakila sa lahat ng mga panday na tinawag ni Haring Quavon. Paano niya nagagawang ibigay ito kay James ng ganoon lang? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1595. Ibigay man niya ang mga bagay kay James, walang kasiguraduhan na maliligtas siya. Si Thomas na nakabalat kayo habang si Ezekiel ay tumingin kay Luke Jan at sinabing, wala kang pagpipilian. Hindi mo ba nasaksihan ang lakas ni James? Kahit si Tobias na sumisip-sip ng kapangyarihan ng napakaraming martial artist ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Sa tingin mo ba ay matatalo siya ng pinagsamahan nating tatlo? Naging malungkot ang ekspresyon ng First Blood Emperor. Alam niya ang tungkol sa lakas ni James. Hindi niya maisip kung paano niya naibalik ang kanyang lakas sa ganoong kaikling panahon. Paano niya nakuhang muli ang kanyang lakas? Dumagundong. Isang matinding labanan ang naganap sa labas ng yungib. Lalaban ako hanggang sa mapait na dulo. Hawak ang Blade of Justice sa kanyang kamay, sinisingil ni Luke Jan. Nang makita ito, sinubukan ng First Blood Emperor na sumunod. Gayunpaman, pinigilan siya ni Ezekiel sa oras at sinabi, mayroon ka bang hiling na kamatayan? Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng First Blood Emperor. Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi ni Ezekiel, hinding-hindi ibibigay ni Luke Jan ang Primordial Sword at Crucifer. Kahit na pinaniniwalaan niya ang kanyang sarili na hindi magagapi, mas mahina siya kaysa kay James. Hayaan siyang makipagpunyagi ng walang kabuluhan habang sinasamantala natin ang pagkakataon at tumakas. Panipi kuwit panipi, ang First Blood Emperor ay nag-aalangan. Pagkatapos, tumingin siya kay Ezekiel at sinabing, hindi ba mabibigo ang mga plano natin kapag namatay siya? Ngumiti si Ezekiel at sinabing, kapag namatay na siya, ang Blood Race ay mangangibabaw sa mundo ng walang kalaban-laban. Ikaw, sa kabilang banda, ang magiging pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Ang First Blood Emperor ay tumingin kay Ezekiel na may hinala sa kanyang mga mata. Hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan si Ezekiel. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umalis.
Iyon ay dahil sa sobrang nakakatakot si James na kumukulo ang kanyang dugo kapag nakita siya. Kumuha na tayo. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, pinili ng First Blood Emperor na tumakas. Samantala, nagmamadaling lumabas si Lukjan na may hawak na Blade of Justice. Nang mapagtanto na si Ezekiel at ang unang emperador ng dugo ay wala sa likuran niya, natigilan siya. Nagkaroon ng chance silang tatlo laban kay James kung magkatrabaho sila. Ngayon, nag-iisa, naniwala siyang imposibleng talunin niya si James, pati na ang pagpatay sa kanya. Damn it! Nagmura siya. Pagkatapos, hinabol niya si Ezekiel at ang First Blood Emperor at nakatakas. Sa labas, si James ay nakikipaglaban sa mga disipulo ng Gusek. Bagamat makapangyarihan sila, hindi sila tumayo. Isang pagkakataon laban kay James. Kahit wala ang Blade of Justice, madali pa rin niyang natalo ang mga ito. Si James ay sumulong, nag-iwan ng bakas ng kamatayan at pagkawasak. Gayunpaman, kahit na pagdating sa bundok, wala pa ring bakas si Lukjan at ang iba pa. Naguguluhan siya. Free whoosh. Nang siya ay naliligaw, lumitaw si Kalan. Kaagad, sinabi niya, ni hindi nagpakita si Lukjan sa kabila ng lahat ng kaguluhan. Malamang natakot siya sa iyo at tumakas. Dapat mong subukang hanapin ang landas ng pagtakas na kanyang tinahak. Mananatili ako at ililigtas ang mga bilanggo. Nakuha ko. Tumanggo si James at nagmamadaling pumasok sa kuweba. Sa pagpasok sa yungib, maraming mga disipulo ng Gusek ang nagtaas ng kanilang mga sandata at sumugod sa kanya. Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa loob ng katawan ni James at pinalipad sila. Pagkatapos, bumagsak sila sa pader at bumagsak sa lupa. Biglang hinawakan ni James ang isa sa mga disipulo at malamig na tinanong, nasaan si Lukjan? Hindi ko alam. Pagkarinig nito ay agad siyang sinampal ni James na patay. Pagkatapos, lumapit siya sa isa pang disipulo at malamig na nagtanong, nasaan si Lukjan? Hindi ko alam. Ang Gusek ay isang tapat na grupo. Kahit na nahaharap sa kamatayan, hindi nila ipinagkanulo si Lukjan. Sinisingil ni Lukjan ang Blade of Justice sa kamay. Gayunpaman, si Thomas, na disguised bilang Ezekiel, at ang First Blood Emperor ay nagpas siyang tumakas. Nang makitang wala na ang dalawa, pinili rin ni Lukjan na tumakas. Pagkatapos ng lahat, wala siyang pagkakataon laban kay James ng mag-isa. Sa labasan ng bundok sa Divine Sword Villa, nag-walkout si Ezekiel at ang First Blood Emperor. Iiwan na lang ba natin si Lukjan? Lumingon ang First Blood Emperor at tumingin sa kuweba sa likod nila. Sinabi ni Ezekiel, ano pa bang pagpipilian ang mayroon tayo? Sinabi ko sa kanya na ang pinagsama-samang lakas namin ay walang kapares kay James. Ang pagtalikod ay mapapatay lang tayo. Paano ang Dragon Slayer? Sinabi ni Ezekiel, huwag kang matakot. Malapit nang malikha ang Dragon Slayer. Maaari tayong bumalik at agawin ito mula sa Divine Sword Villa. Nang marinig ito, ang unang emperador ng dugo ay natahimik. Free whoosh. Sa pagkakataong iyon, may narinig akong ingay mula sa likuran. Si Lukjan iyon. Nang maabutin silang dalawa, kinawayan sila ni Lukjan, anong nangyayari sa inyo? Bakit ka tumakas sa ganoong kritikal na sandali? Alam ko, sa pagkakataong iyon, isang boses ang nagmula sa likuran. Napalingon si James. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na hiyubot-hubad mula baywang pataas ang lumapit sa kanya at itinuro ang kailaliman ng yungib, na sinasabi. May isa pang labasan sa direksyon na iyon. Dumiretso ito sa likod ng bundok. Nang marinig ito, agad na humabol si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1596, sinabi ni Ezekiel, masyadong makapangyarihan si James. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Ang pakikipaglaban sa kanya nang wala sa panahon ay mapapatay lamang tayo. Well, at least we live to fight another day. Damn it, nagmura si Lukjan. Puputusan ko siya. Umalis na tayo. Hawak ang Blade of Justice sa kanyang kamay, tumalikod siya para umalis. Pero bago pa man sila makaalis, naabutan na ni James. Nang makita niya ang tatlo, sumigaw siya, wala ka nang matatakbuhan. Nakatulize niya ang true energy at sinugod sila, hinaranggan ang kanilang dinadaanan. Nagkatinginan ang tatlo. Swish! Itinaas ni Lukjan ang kanyang espada, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan.
Bagamat binalak niyang tumakas, wala siyang ibang pagpipilian ngayong naabutan sila ni James. Samantala, tumingin si Ezekiel sa First Blood Emperor, at tumango ang dalawa. Pagkatapos, naghiwalay sila ng landas at nagmamadaling tumakas. F*6. Nagmura si Lukjan. Gusto na rin niyang tumakas. Gayunpaman, nakatutok sa kanya ang tingin ni James. Sa tingin mo ba matatakot talaga ako sa'yo? Malamig na sabi ni Lukjan. Sinulyapan ni James ang Blade of Justice bago tumingin kay Lukjan at malamig na sinabi, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Lumapit ka sa akin. Damn you. Nagdilim ang mukha ni Lukjan, at hinampis niya. Kasing bilis ng kidlat ang kanyang paggalaw. Naiwasan ni James ang kanyang pag-atake at hinampis siya sa likod. Si Lukjan ay sumuray-suray paarap at halos bumagsak sa lupa. Nasa tuktok na ngayon ng 5th stair si James at malapit nang tumawid sa 6th stair. Dahil dito, ang kanyang bilis ay mas malaki kaysa kay Lukjan, na hindi nabanta sa kanya. Iyon lang ang mayroon ka. Walang ganang sabi ni James. Darn it. Matapos matamaan, umikot ang blood energy sa loob ng katawan ni Lukjan. Pagkatapos, tumalikod siya at naglaslas gamit ang kanyang espada. Agad-agad, sumambulat ang materialized na sword energy, na madaling naiwasan ni James. Kahit na ginamit ni Lukjan ang kanyang buong lakas, nabigo siyang masugatan si James at sa halip ay tinamaan siya sa likod. Boom! Bumagsak siya mula sa langit at bumangga sa isang puno, na agad na naputol sa kalahati. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1597. Bumaba si James mula sa langit at tinapakan ang dibdib ni Lukjan. Itinaas ni Lukjan ang kanyang palad upang hampasin si James, na nag-react sa oras at sinalubong ang kanyang pag-atake. Si James ay pinalipad sa langit sa pamamagitan ng shockwave, habang si Lukjan ay mas lalong nabunggo sa lupa. Bagaman siya ay nasugatan, hindi pa rin nawawala ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Nang samantalahin ang bintana ng pagkakataong nakahain, nagmamadali siyang tumakas. Nang makita ito, si James ay lumapit sa kanya sa isang iglap at hinawakan ang kanyang braso, hinayla ito ng malakas sa proseso. Basag. Dinig na dinig ang tunog ng mga buto. Ang braso ni Lukjan ay pinunit ni James. Arg! Umalangaw-ngaw sa buong rehiyon ang isang nakakasakit na sigaw. Lumikot ang ekspresyon ni Lukjan sa sakit. Hindi alintana, hindi niya pinansin ang sakit at nagmamadaling tumakas. Free whoosh! Sa isang kisap mata, bumungad sa kanya si James at hinaranggan ang kanyang pagtakas. Tumulo ang dugo sa naputol na paa ni Lukjan habang tinatitigan niya si James at umungal, puputulan kita. Sa sandaling iyon, iwinagayway ni Lukjan ang Blade of Justice sa kanyang kamay sa pagsisikap na itakwil si James. Kahit nasugatan siya, nakakatakot pa rin ang kanyang sword technique. Ang mga waves of sword energy ay nagmula sa espada, na pumihil kay James sa walang habas na paglapit sa kanya. Patuloy na umiwas si James sa kanyang atake. Sa proseso, naghanap siya ng pagbubukas. Pagkatapos, lumitaw ang isang pagkakataon. Nang samantalahin ang maikling bintana ng pagkakataon, mabilis siyang sumulpat sa likod ni Lukjan at hinampas ang kanyang likod ng napakalakas. Agad na pinalipad si Lukjan at bumagsak ng husto sa lupa. Sinubukan niyang gumapang pataas. Gayunpaman, samuka siya ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Casual na naglakad si James papunta sa kanya. Ikaw. Pagtingin kay James, samuka ulit siya ng dugo. Tinapakan ni James ang dibdib ni Lukjan at tumingin sa kanya pababa, binibigkas ang bawat salita, Lukjan, tapos na para sa iyo at sa Gusek. Pagkasabi niya nun, buong lakas niyang hinampas si Lukjan. Pagkatapos, hinawakan niya ang Blade of Justice at hinanap si Lukjan para sa crucifixion. Hindi niya pinansin ang naghihingalong Lukjan dahil alam niyang malapit na itong mamatay. Tumalikod na si James para umalis. Samantala, si Lukjan ay nakahandusay sa pool ng dugo, at nararamdaman niya ang matinding sakit na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang elixir field ay nawasak, at ang kanyang true energy ay ganap na nagkalat. Hindi lang iyon, nawalan din siya ng braso. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang kanyang buhay na malapit ng magwakas habang unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan. Alam niyang namamatay na siya. Tulong. Iligtas mo ako. Siya ay humingi ng tulong sa walang kabuluhan.
Pagkatapos ng lahat, walang kahit isang tao sa paligid. Matapos bigyan ng kamatayan si Lukjan, kinuha ni James ang Blade of Justice at Crucifer at bumalik. Sa kanyang pagbabalik, pinalaya na ni Callan ang mga nakakulong na tao ng Divine Sword Villa. Hindi lamang iyon, ang kamandag ng ghoul sa loob ng katawan ng may-ari ay naalis na. Sa sandaling iyon, nakikipag-usap si Callan sa mga disipulo ng Gusek. Dahil si Callan ang dati nilang sect leader, hindi nakialam si James sa mga internal affairs ng Gusek. Makalipas ang isang oras, inalis ng lahat ng mga disipulo ng Divine Sword Villa ang Guvenom sa loob ng kanilang katawan. Ngayon, 100 o higit pang mga disipulo ang natitira, na ang karamihan sa kanila ay mga panday ng espada. Ang iba pang mga disipulo ay inalis ni Lukjan noong 1 linggo. Ang mga disipulo ng Divine Sword Villa ay nagsimulang linisin ang larangan ng digmaan. Samantala, sa main hall ng Divine Sword Villa, malungkot na sinabi ng may-ari, hindi ko akalain na kailangan nating dumaan sa ganitong sakuna. Utang ko sa inyong dalawa ang aking pasasalamat. Kung hindi dahil sa tulong mo, magiging. Marahang iwinagayway ni Callan ang kanyang kamay at pinutol siya, sinabing, kaaway din natin si Lukjan. By the way, tumingin siya kay James at nagtanong, kamusta si Lukjan? Sabi ni James, magkasama silang tatlo. Nang maabutan ko, nakatakas na ang dalawa pa. Bagamat humihinga pa si Lukjan nang umalis ako, malubhang nasugatan siya at hindi na mabubuhay ng matagal. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Callan, at sinabing, sa wakas, niresolba na ang usapin. Dahil wala na ang Gusek, umaasa akong bumalik sa Sol ang kapayapaan at katahimikan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1598, Buntong Hininga. Huminga ng malalim si Callan. Bahagyang nabigla siya nang marinig ang balita ng pagkamatay ni Lukjan. Si Callan ay dating sect leader ng Gusek, at nanumpa siya na ipaghihiganti ang kanyang mga nahulog na kasamahan sa labanan laban sa Gusek. Kahit ngayon, sa kaibuturan niya, may hinanakit pa rin siya. Minsan, naisipan niyang ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti. Gayunpaman, ang kanyang pasya ay nag-alinlangan. Inisip niya si Lukjan bilang isang tiwala. Bagamat pinagtaksilan niya siya sa huli, naunawaan niya ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Anong mali? Nang makita ang mapanglo na ekspresyon ni Callan, nagtanong si James. Wala lang. Bahagyang umiling si Callan at sinabing, nga pala, ano ang susunod mong planong gawin? Sinabi ni James, ngayong nabawi ko na ang kontrol sa Crucifer, dapat akong bumalik kaagad upang iligtas si Thea. Malubha rin ang mga sugat ni Maxine. Kailangan nila ang tulong ko. Ma'am, tumanggaw si Callan at sinabing, kung ganoon, bumalik ka kaagad. Mananatili ako sa Divine Sword Villa ng ilang araw pa. Pagkatapos ng lahat, ang First Blood Emperor at Ezekiel ay nagawang makalusot sa iyong pagkakahawak. Nag-aalala akong babalik sila sa lalong madaling panahon. Nauubusan na ako ng oras. Aalis ako kaagad. Sige na. Kumaway si Callan. Tumayo si James at umalis pagkatapos ipaalam sa may-ari ng Divine Sword Villa. Pumunta siya sa lugar kung saan siya bumaba ng eroplano at nagtungo sa rehiyon ng militar gamit ang isang helicopter. Pagkatapos, sumakay siya ng eroplano papasok sa kapital. Pagsapit ng madaling araw, nakarating na siya sa rehiyon ng militar ng Red Flame Army. Hindi siya umuwi sa halip ay tumuloy sa tirahan ng mga Kaidan. Iyon ay dahil si Maxine ay nasa isang mas delikadong sitwasyon. Bagamat ang mga pinsala ni Thea ay kapantay ng malubhang, dapat ay maayos na siya sa ngayon. Kaya naman, nagpasya siyang iligtas muna si Maxine. Nang makarating siya sa tirahan ng mga Kaidan, 8:00 na ng umaga. Sa isang silid sa patio ng mga Kaidan, nakahiga si Maxine sa kama habang nakasuot ng puting damit. Naging maayos ba ang lahat? Tanong ni Bennett. Ma'am. Tumanggaw si James at sinabing, things went fairly smoothly, I'd say. Nilipol ko si Lukjan, ang sect leader ng Gusek, at binawi ko ang Blade of Justice at Crucifer. Ngayong walang pinuno ang Gusek, lilipol ko silang lahat kapag nailigtas ko na si Maxine. Bilasan mo, iligtas mo siya. Medyo malubha ang kalagayan niya. Nakuha ko. Lumapit si James kay Maxine habang nakatingin sa maputlang mukha nito. Inilabas niya ang Crucifer sa ilalim ng manggas nito.
Matapos itong i-disinfect ng True Energy, kumuha siya ng karayom at nilagyan ito ng True Energy. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumislap ang karayom. Walang kapintasang ipinasok ni James ang karayom sa noo ni Maxine. Pagkatapos, hinawakan niya ang pangalawang karayom. Hindi nagtagal, lahat ng 81 karayom ay naipasok. Nagsimulang manginig ang katawan ni Maxine. Kasabay nito, isang mainit na agos ang damaloy sa kanyang katawan at pinagaling ang kanyang malubhang na sugatan na katawan. Makalipas ang humigit kumulang 20 minuto, siya ay nagkamalay. Sinimulan ni James ang pagbunot ng mga karayom. Salamat, James. Hirap na sabi ni Maxine. Bagamat sinubukan niyang bumangon, hindi siya makapagbigay ng kahit isang onsa ng lakas. Bahagyang kumaway si James at sinabing, "You're still too weak at the moment. Humiga at magpahinga. Nandito ako para ipasok muli ang mga karayom pagkatapos ng ilang araw. Sa oras na iyon, dapat ay ganap kang gumaling." Napakamangha, bulalas ni Bennett, bagaman ipinagmamalaki naming mga Kayden ang aming sarili bilang mga practitioner ng medisina sa loob ng maraming henerasyon, wala akong magagawa para pagalingin ang kanyang mga pinsala. Ang isipin na ang ilang mga karayom mula sa iyo ay magagawa ang lansihin. Ngumiti ng mahina si James. Ito ay lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo kung ano ang maaaring gawin ng Crucifer. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1599. Kapag natanto ang tunay na kakayahan nito, sino man, gaano man kalubha ang kanilang mga pinsala, ay maaaring buhayin muli. Babalik ako sa loob ng ilang araw. Kailangan kong umuwi at tingnan si Thea. Nag-aalala si James kay Thea. Kaya naman, nang magkamalay si Maxine ay umalis na siya. Hindi nagtagal, nakauwi na siya. Pagdating sa bahay, agad niyang itinulak ang pinto at pumasok. Gayunpaman, wala si Thea sa sala. Umakyat siya sa taas at binuksan ang pinto ng kwarto niya. Doon, naka-lotus position si Thea sa kama. Sa sandaling ito, naglabas siya ng nakakatakot na aura, at ang kanyang mga pupil ay ganap na pula. Nang makita ang kalagayan niya, kahit si James ay hindi napigil ang makaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Thea, tawag niya. Noon lang naalala ni Thea ang sarili. Ang kanyang nakakatakot na aura ay hamupa, at ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal. Tumayo siya, tumingin siya kay James at binigyan siya ng isang matingkad na ngiti. Bumalik ka na, darling. Naging maayos ba ang lahat? Oo, naging maayos ang mga bagay-bagay. Anong ginawa mo ngayon lang? Nakakatakot ang itsura mo. Sabi ni Thea, hindi makasabay ang supply ng dugo ko, kaya nag-catalyze ako ng True Energy para mapanatili ang mga function ng katawan ko. Pagkatapos ng cultivation ngayon, dapat silang tumagal ng karagdagang 3 araw. Natahimik si James. Nanlamig ang kanyang dugo nang maalala ang eksenang nasaksihan niya kanina. Maging siya, bilang asawa ni Thea, ay hindi maiwasang matakot. Nahirapan siyang isipin kung anong klaseng tao ang lalabas sa kanya sa hinaharap. Matapos manatiling tahimik ng ilang oras, sinabi niya, "Nakahanap ako ng Crucifer. Dito, hayaan mong ipasok ko ang mga karayom sa iyong katawan. Baka ibalik nito ang regenerative ability ng dugo mo." "Ma'am," tumango si Thea. Alam niya ang kanyang kalagayan. Kahit ang Crucifer ay hindi siya mailigtas. Anuman, pinahintulutan niya si James na subukan ang mga bagay dahil sa takot na mabaigo siya. Sinimulang ipasok ni James ang mga karayom. Dahil malakas ang True Energy niya, madali niyang naipasok ang lahat ng 81 karayom. Gayunpaman, nanatiling pareho ang kalagayan ni Thea kahit anong pilit niya. Matapos maubos ang kanyang True Energy, umupo siya sa kama at napaluha. "I'm sorry, Thea. Kasalanan ko ang lahat." Hinawakan siya ni Thea at inaliw, "Oy, ayos lang. May oras pa ako. Hindi ngayon ang oras para mag-alala tungkol sa mga walang kwentang bagay na tulad nito. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa Divine Sword Villa." Habang sinusubukan ni Thea na aliwin si James, mas lalo siyang nakaramdam ng kilabot sa loob. Gayunpaman, kahit nadismaya siya, kumpiyansa siyang nagbigay ng katiyakan, "Mag-iisip ako ng paraan para iligtas ka." "Ma'am, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa Divine Sword Villa." Isinalaysay ni James ang sunod-sunod na pangyayaring naganap kay Thea.
Nang marinig ang kanyang pagsasalaysay, nagsalubong ang kilay ni Thea. Darling, paano ka makakaalis bago matiyak na patay na si Luke dyan? Tiyak na alam mo kung ano ang kaya ng Gusek. May kapangyarihan ang Guvenom na buhayin ang mga patay. Nag-aalalang sabi ni Thea. Hindi naman, sabi ni James, pinanggal ko ang isang paa niya at sinira pa ang elixir field niya. Kahit ang Crucifer ay hindi mailigtas siya. Walang paraan na buhay pa siya. Sana nga, ngayong patay na si Luke dyan, ito ang perpektong pagkakataon para gumawa ng hakbang laban sa Gusek. I'll discuss the specifics with Maxine before formulating a plan, tumingin si James kay Thea at sinabi. Bagamat maaaring hindi nasisiyahan si Thea nang marinig ang pagpapalaki niya kay Maxine, si Maxine ay nasa kontrol na ngayon ng mga Kayden at nagtataglay ng malaking awtoridad sa kabisera at maging sa Orient Commerce. Walang alam si James sa sitwasyon sa kapital. Kaya, kailangan niyang maging ganap na handa sa lahat. Sige na, nakangiting sabi ni Thea, you know, Maxine's a pretty nice girl. Dapat mas kilalanin mo ang sarili mo sa kanya. Napatingin si James kay Thea. Sa sandaling iyon, hindi niya maintindihan ang nais nitong sabihin. Tumayo si Thea at inayos ang shirt ni James bago sinabing seryoso ang mukha, sa kalagayan ko, hindi ako mabubuhay ng matagal. Pagkatapos kong mawala, kakailanganin mo ng isang tao sa tabi mo. Tapos, tumahimik siya. Alam niyang maiintindihan ni James ang ipinahihiwatig niya. Hindi kumibo si James at sa halip ay niyakap siya nito. Patuloy ni Thea, kahit buhay pa siya, I don't think he's capable of committing wicked deeds in the future. Darling, ito ang perpektong pagkakataon para puksain ang impluwensya ng Gusek sa kapital. Kapag nalipol na sila, ang Orient Commerce lang ang humahadlang sa atin. Kung wala si Tobias, ang Orient Commerce ay isang tupa sa patayan. Tumango si James at sinabing, I share the same opinion. Magsisimula akong maghanda para lipulin ang mga labi ng Gusek sa kapital. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1600. Sige na, mayroon kang mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Makalipas ang 2 buwan, sabay tayong aalis sa kapital. Pagkasabi niya nun, tinulak niya si James palayo silent, tumalikod si James para umalis. Pagkaalis ni James, hindi napigilan ni James na malungkot. Napakaraming paghihirap ang pinagdaanan ni Thea. Hindi niya siya mabitawan. Pagkatapos, tumungo siya sa tirahan ng mga Kayden. Si Maxine ay nasa mas mabuting kalagayan ngayon. Bagamat siya ay mahina pa, ang kanyang mga sugat ay hindi na nagbabanta sa buhay. James. Nang makita niya si James, sinubukan niyang bumangon. Nagmamadaling lumapit si James sa kanya at pinigilan siya. Nagpapagaling ka pa. Magpahinga ka muna ng mabuti sa ngayon. Nandito ako ngayon para magtanong sa iyo ng ilang katanungan. Aalis ako, kung gayon. Tumalikod na si Bennett para umalis. Siya ang nag-aalaga kay Maxine habang wala si James. Ngayong nakabalik na si James, tapos na ang kanyang trabaho. Pagkaalis ni Bennett, nagtanong si Maxine, ano ang gusto mong malaman? Tanong ni James, ano ang sitwasyon ng komersyal na mundo sa kapital? Sabi ni Maxine, medyo complicated. Ang interes ng Orient Commerce ay nakatali sa interes ng marami. Kabilang dito ang Ancient Four at marami pang ibang pamilya na itinatag noong 1 siglo, tulad ng Toxans. Sa pagtatatag ng New Era Commerce, agad na natanggap ni Quincy ang suporta ng Dons of the North. Sa kanilang suporta, maraming iba pang mga negosyo ang nagsimulang dumagsa sa aming panig. Pagkatapos niyang kunin, sa mga negosyo ng Liz, mas lumaki ang New Era. Gayunpaman, ito ay malayo sa sapat. Kulang pa rin kami ng isang karaniwang interes sa iba pang mga negosyo ng New Era Commerce upang itali ang mga ito sa amin. At saka, kahit gawin natin, hindi pa rin tayo makakalaban sa Orient Commerce. Habang sinasabi niya iyon, tumingin siya kay James at nagtanong, bakit? Gagawa ka na ba agad? Ma'am, tumango si James at sinabing, ngayong patay na si Luke dyan ng Gusek at Tobias, pinuno ng Phantom Army, ito ang perpektong pagkakataon para mag-atake. Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi ni Maxine, I've paid many visits to the Sullivans. Matapos ang mga pangyayaring naganap kamakailan, ang kanilang pasya ay maaaring magsimulang mag-aalinlangan. Gayunpaman,
kailangan mo pa ring pumunta doon at personal na makilala si Zaiden Sullivan, Patriarch of the Sullivans. Samantala, ang mga Kayden ay maaaring umalis sa Orient Commerce anumang oras at sumali sa New Era Commerce. Kapag sumali ang mga Sullivans sa aming panig, ang New Era ay lalo pang tataas sa laki. Sa panahong iyon, ang ekonomiya ni Sol ay nasa kamay ng Orient Commerce at New Era Commerce. Inalok ni Maxine kay James ang kanyang payo. Bago gumawa ng hakbang, dapat niyang palakasin ang lakas ng New Era Commerce para takutin ang Orient Commerce. Ma'am, pagkatapos ng talakayan, tumanggo si James at sinabing, isasama ko si Quincy sa mga Sullivans. Pagkasabi niya nun ay tumayo siya at umalis. Pagkaalis niya, tinawagan niya si Quincy. Samantala, hirap na bumangon si Maxine. Pagtayo niya, pumasok si Bennett at sinabing, anong ginagawa mo, Maxine? Dapat magpahinga ka ng mabuti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1601. Mahinang nagsalita si Maxine, ayos lang ako. Kailangan kong pumunta sa headquarters at mag-organisa ng meeting para i-anunsyo ang pag-pull-out ng mga Kayden sa Orient Commerce, pati na rin ang partisipasyon ng New Era Commerce ni James. Sa estadong kinaroroonan mo, nagsalubong ang kilay ni Bennett. Jay, magpadala ka lang ng ilang tao. Sa tingin ko dapat kitang dalhin doon ng personal, sabi ni Bennett. Paano siya magiging komportable na hayaan si Maxine na mag-isa sa kalagayan niya? Bago pumunta si Maxine sa headquarters, nakipagkita na si James kay Quincy. Si Quincy ay nakasuot ng pulang business attire at isang pares ng pulang high heels. Pati ang umaagos niyang buhok ay kinulayan ng pula. Mukhang gusto niya ang kulay. James, matamis na bati nito sa kanya nang makapasok siya sa kotse. Sa mga Sullivans, utos ni James sa driver. Pagkatapos, tumingin siya kay Quincy at nagtanong, ano ang sitwasyon sa New Era Commerce? Hindi masama, sabi ni Quincy. Simula noong kinuha namin ang mga negosyo ng mga Lee, ang New Era ay lumago ng mabilis. Sa tagal ng panahon na wala ka, nagawa kong manalo sa ilan pang negosyo. Gayunpaman, malayo pa rin tayo sa Orient Commerce na itinatag noong isang siglo. At saka, gaya ng paulit-ulit kong sinabi, kailangan natin ng isang karaniwang interes para itali ang mga negosyo sa atin. Nahanap na namin si Xavier Zachary. Kapag napaniwala ko na ang mga Sullivans, kukunin ko na ang impormasyong mayroon si Xavier. Sa panahong iyon, ang bagong teknolohiya ang magiging haligi ng New Era Commerce sa sandaling iset up natin ang Z-Network, sabi ni James. Ang galing, bulalas ni Quincy. Siya ay nag-aalala tungkol sa usapin ng mga karaniwang interes. Bagamat pinaghirapan niya ang paghila. Mga negosyo sa New Era Commerce, ilang oras na lang bago sila umalis para maghanap ng mas luntiang pastulan. Ang Orient Commerce, sa kabilang banda, ay isang lubos na maaasahang kasosyo sa negosyo na itinatag isang siglo na ang nakakaraan. Matapos malutas ang bagay, medyo maganda ang mood ni Quincy. By the way, kamusta si Thea? Tanong ni Quincy. Natahimik si James nang marinig iyon. Malumanay na sinabi ni Quincy, sinabi na sa akin ni Callan na hindi magtatagal ang buhay ni Thea. James, handa akong hintayin ka. Nanatiling tahimik si James. Paanong hindi niya malalaman ang nasa isip niya? Gayunpaman, walang puwang para sa alinman. Ibang babae sa puso niya. Natahimik din si Quincy, at naging awkward ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Makalipas ang ilang oras, binasag ng driver ang nakakainis na katahimikan. Emperor, nakarating na kami. Oh, sabi ni James at bumaba ng sasakyan na nakasunod sa likuran ni Quincy. Pagkababa ng sasakyan, tumingin si James sa manor na nasa harapan niya. May dalawang estatwa ng leon sa tabi ng tarangkahan, habang ang mga gwardya ay nagpapatrolya sa lugar sa di kalayuan. Sino nandyan? Lumapit sa kanila ang isa sa mga guard. Nang makita niya si James, binati niya ito ng magalang. Kaya ito ay ang emperador. Ipapaalam ko sa mga nakatataas ang iyong pagdating. Matieg ang naghihintay si James sa may pintuan. Tanong ni Quincy, James, nandito ka ba sa Sullivans para kumbansihin silang sumali sa New Era? Ma'am, tumanggo si James at sinabi sa akin ni Maxine na bumisita siya ng ilang beses sa mga Sullivans.
Sinabi niya sa akin na nagsimula na silang mag-alinlangan at hiniling sa akin na subukan at kumbansihin sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1602. Saglit na naghintay ang dalawa sa looban bago ang isang chubby na lalaki ay nagmamadaling tumakbo papunta sa kanila. Humarap ang lalaki sa harapan ni James at magalang na binati, "You should have informed me of your arrival before, Mr. Caden. At kayong mga tao, paanong hindi mo sila maimbitahan pagkatapos nilang dumating? Pakiusap, pagkatapos mo, Mr. Caden." Inanyayahan ni Zaiden, ang patriarch ng mga Sullivans, sina James at Quincy na pumasok. Pagkapasok nila ay nakahinga siya ng maluwag. Nabalitaan ni Zaiden kung ano ang kaya ni James, lalo na ang kanyang matinding pakikipaglaban kay Tobias sa Mount Thunder Sect. Si James ay naging walang talo. Hindi niya kayang masaktan ang ganoong lalaki. Sa foyer ng Sullivans, tumayo si Zaiden sa gilid. Tumingin sa kanya si James at sinabing, "Have a seat, Zaiden." Noon lang umupo si Zaiden bago tumingin kay James at magalang na tinanong, "Pwede ko bang itanong kung anong negosyo mo sa mga Sullivans?" Nakangiting sabi ni James, "Bakit? Hindi ba pwedeng bisitahin ko na lang ang mga Sullivans?" Nagkaroon ng magaspang na ideya si Zaiden kung bakit dumating si James, at handa siyang gumawa ng desisyon. Ngayon, isang hakbang na lang niya mula sa opisyal na pagpapahayag nito sa mundo. Nakangiting sabi ni Zaiden, "Tiyak na nagbibiro ka, Mr. Caden. Bakit hindi ka humabol?" Hindi nagpatalo si James sa paligid. "Mr. Sullivan, dapat mong malaman na nagtayo ako ng Chamber of Commerce at kinuha ko pa ang mga negosyo ng Lee. Samantala, kakampi ko si Maxine Caden ng pamilya Caden. Hindi lang iyon, ngunit nariyan din ang Mount Thunder Sect, ang asawa kong si Thea Callahan, at ang sect leader ng Celestial Sect." Agad siyang nagsimulang magyabang tungkol sa kanyang lakas. Sa nakalipas na daang taon mula nang maitatag ang Orient Commerce, nakagawa ito ng maraming walang prinsipyong gawain. Kaya, plano kong gumawa ng isang hakbang laban sa kanila sa malapit na hinaharap. Dahil naniniwala ako na ikaw ay isang taong may matuwid na ugali, pumunta ako rito para ipaalam sa iyo ng maaga. Taos-puso din akong umaasa na aalis ka sa Orient Commerce sa lalong madaling panahon. Bagamat sinabi ni James na nag-aalok siya ng mga mungkahi kay Zaiden, sa katunayan ay pinagbabantaan siya nito. "Nakikita ko," nakangiting sabi ni Zaiden, "nagkataon lang. Iniisip ko lang na huminto sa Orient Commerce at sumali sa New Era Commerce." "Paano iyon tunog?" "Iyan ay kahanga-hanga," nakangiting sabi ni James. Pagkatapos, naging malungkot ang ekspresyon ni Zaiden, at nagtanong siya, "Mr. Caden, maaari mo bang sabihin sa akin ang higit patungkol sa iyong gagawin sa hinaharap?" Walang pag-aalinlangan na sinabi ni James, "Sa totoo lang, ngayong si Luke John Owen, ang sect leader ng Gu Sect, ay patay na at si Callan Maverick ay nakatayo sa aking tabi, plano kong lipulin ang Gu Sect." Nang marinig ito, huminga ng malalim si Zaiden. Pati si Luke John ay patay na. Ngayong patay na siya, tapos na ang Gu Sect. Sino pa ba sa Sol ang makakahadlang kay James? Ang kanyang pag-akyat sa kataas-taasang kapangyarihan ay itinakda sa bato. Nang marinig ang mga salita ni James, determinado siyang umalis sa Orient Commerce at sumama sa panig ni James. "Pupunta ako sa kumpanya at magdaraos kaagad ng meeting." Pagtingin kay James, binigay niya ang kanyang mga assurance. Sa loob ng 3 araw, sisirain ng mga Sullivans ang lahat ng relasyon sa Orient Commerce. "Natutuwa akong malaman iyon. By the way, sorry sa interrupt ayon." Pagkaalis ay nakahinga rin ng maluwag si James. Sabi niya habang nakangiti, "I didn't expect things to go so smoothly with the Sullivans." Tumango si Quincy at sinabing, "Ngayon, ang mga Johnston na lang ng Ancient Four ang natitira. Kung mapagtagumpayan natin ang Johnstons, mas maaabot pa ng New Era ang mas mataas na taas." "Natatakot akong hindi." Bahagyang umiling si James at sinabing, "There's bad blood between me and the Johnstons. Walang paraan na makukumbansi ko sila. Sa katunayan, magpapasalamat ako kung hindi nila ako haadlang." Hindi kailanman naisip ni James na makipag-alyansa sa mga Johnston. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang dating emperador at si Jacob Johnston, ang patriarch ng mga Johnston. Si Thea din ang pumatay kay Kennedy Johnston.
Masyadong malalim ang kanilang sama ng loob laban sa mga Johnston. Tanong ni Quincy, ano ang susunod nating gagawin? Hahanapin ko ang hari at makikilala ko si Xavier Zachary. Ano naman sa akin? Napaisip si James at sinabing, how about this? Dapat kang mag-organisa ng pagtitipon at anyayahan ang mga miyembro ng New Era Commerce. Tumanggo lang si James at umalis. Hindi umimik si Quincy at sumunod na lang sa likod. Pagkaalis nila, nanlambot ang katawan ni Zaiden, at bumagsak siya sa sofa. Wala na siyang ibang pagpipilian ngayon. Masyadong nakakatakot ang lakas ni James. Kahit na ang Celestial Sect lamang ay magiging labis para sa mga Sullivans na pasanin. Bukod dito, si James ay ang Commander-in-Chief at Dragon King ng Southern Plains at ang Commander-in-Chief ng Red Flame Army. Siya ay walang kapares sa lahat ng Sol. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1603. Pagkatapos, magpapakita ako kasama si Xavier at opisyal na ipahayag ang teknolohiya sa kanyang mga kamay. Ito ang magiging karaniwang interes na nagbubuklod sa ating lahat. Naiintindihan. Tumanggo si Quincy at sinabing, gagawin ko kaagad ang mga kinakailangang paghahanda. Oo nga pala, kailan ko dapat ayusin ang pagtitipon? Sa 3 araw. Sapat na ang 3 araw para gawin ni James ang mga kinakailangang paghahanda. Nakuha ko. Magkita na lang tayo, James. Umalis si Quincy pagkatapos magpaalam kay James. Ngayon, nagkaroon ng bomba sa kabisera. Breaking news, si Maxine, ang pinuno ng pamilya ng Cadence, ay nagpahayag ng pag-alis nito sa Orient Commerce. Inihayag din niya na sasali ang pamilya sa New Era Commerce. Kasunod nito, nagdeklara rin ang mga Sullivans na huminto sa Orient Commerce upang sumali sa New Era. Kumalat ang balita sa kabisera. Maraming pamilya ang natigilan. Ang Cadence at ang Sullivans ay ang mga pangunahing haligi ng Orient Commerce. Bukod, alam ng lahat na ang New Era Commerce ay itinatag ni James upang labanan ang Orient Commerce. Samantala, sabay na inanunsyo ng 2 pamilya ang kanilang pag-alis sa Orient Commerce. Si James na ba sa wakas ay nagsimulang kumilos. Ang Orient Commerce ay nasa huling bahagi nito. Ito ay isang labanan sa kapangyarihan para sa posisyon ng hari. Kahit sino pa ang magwagi, ang mga tao ay maninindigan para makinabang dito. Sinusuportahan ko si James. Naging sensasyon ito sa buong Sol. Kasabay nito, sa isang patio sa kabisera. Naka-lotus position si Sky sa lupa. Sa sandaling iyon, nawala ang kanyang mga kulubot, at mayroon na siya ngayon. Isang mas batang hitsura. Hindi na siya ang Sky mula noon. Matapos masipsap ang kabuuan ni Tobias. Lakas, naabot niya ang mas mataas na taas. Nag-uulat, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok at lumuhad, na nagsasabing, ang mga Caden at ang mga Sullivans ay nagpahayag ng kanilang pag-alis mula sa Orient Commerce. Sumali sila sa New Era Commerce. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Sky. Titulo lang si Sky. Ang tunay niyang pangalan ay Tiago Hugh. Sumpa ka, James. Nagdilim ang ekspresyon ni Tiago, at malamig niyang sinabi, ikaw ang dumating na naghahanap ng gulo. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Ano ang dapat nating gawin, sir? Nang marinig ito, nawala sa isip si Tiago. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, sa tingin mo kaya mong labanan ang Orient Commerce. Mangarap ka, kikilos kami kaagad at lulunawin ang New Era Commerce. Dahil ang mga ito ay kamakailan lamang na itatag, maaari nating isuko ang ilan sa ating mga interes upang mapagtagumpayan ang mga bagong sumali na miyembro ng New Era. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1604. Ito ay mga magulong panahon sa kabisera. Dati, target lang ni James ang militar. Ngayon, maging ang komersyal na mundo ay nasangkot. Mula ngayon, si Sol ay magugulo. Ang ilang pamilyang matagal nang naitatag ay mapapatalsik sa kapangyarihan, habang ang ilang mga umuusbong na pamilya ay sasamantalahin ang pagkakataon at umangat sa kapangyarihan. Sa nalalapit na koronasyon ng bagong hari, malaki ang kanilang makukuha mula rito. Sa sandaling iyon, sa tirahan ng mga kalahan sa Kensington. Sa lahat ng ito, ang mga kalahan ay umuunlad sa Kensington. Sa koneksyon nila ni James, agad silang umusbong bilang rising star sa Kensington.
Maging ang mga pamilya mula sa kabisera ay kailangang magpakita ng kanilang paggalang sa kanila. Samantala, binigyang pansin ng mga kalahan ang sitwasyon sa kabisera. Habang inanunsyo ng mga Caden at Sullivans ang kanilang pag-alis mula sa Orient Commerce at sumali sa New Era Commerce, hindi na napigilan ng mga kalahan ang kanilang pagnanais. Ama, ito ang perpektong pagkakataon. Nagtipon ang mga kalahan. Sinabi ni Howard, ang mga nakatayo sa kanang bahagi ay umunlad sa nakalipas na siglo. Ngayon, kailangan lang nating samantalahin ang pagkakataon at gawin ito. Ang mga kalahan ay hindi na isang maimpluwensyang pamilya sa Kensington ngunit isa sa pinakamakapangyarihan sa kapital. Oo, Lolo, ito ang perpektong pagkakataon. Ibigay ang utos na magtungo sa kabisera. Nag-alok sila ng kanilang mga mungkahi. Nag-aalalang sabi ni Lex, bagamat gusto ko, binalaan ako ni James na hindi maagang pumunta sa kapital. Sinabi niya sa akin na ang tubig ay umaagos doon. Kung pupunta tayo, baka. Walang dapat ipag-alala, may Thea pa naman kami eh. Sa kanyang panig, magagawa natin ang anumang bagay. Tama iyan. Sa halip na ibigay ang ating hiwa ng karne, bakit hindi natin lahat ng ito para sa ating sarili? Naniniwala ako na kakampi pa rin natin si James. Nang marinig ito, tumingin si Lex kay Benjamin at nagtanong, ano sa palagay mo? Ama, ikaw mismo ang magdedesisyon nito, sabi ni Benjamin. Ano sa tingin mo, Gladys? Nilingan ni Lex si Gladys. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip, sinabi niya, sa tingin ko ang opinyon ng lahat ay wasto. Ito ang perpektong pagkakataon. Kung si James ang magiging bagong hari, magpapakita siya ng paboritismo sa mga kalahan. At saka, naniniwala ako na kayang manalo si James nitong power struggle. Yan ang naririnig ko sa kalsada. Sige, agad na tumayo si Lex at nag-anunsyo, since everyone's in agreement, we will head over the capital at once. Sa pagkakataong ito, isasama ko sina Howard, Benjamin, at David. Ang iba sa inyo ay mananatili dito. Tandaan, ang Kensington ang ating core. Kailangan mong unahin ang interes ng pamilya kaysa sa lahat. Lolo, gusto ko rin pumunta. Agad na tumayo si Tommy at nagmakaawa, pakisama mo ako. Tumango si Howard, pare, isama mo na lang siya. Sige, sasama ka sa amin. Naghanda ang mga kalahan na tumungo sa kabisera. Hindi na sila kontento na natigil sa isang hamak na lugar tulad ng Kensington. Sa Kensington, limitado ang kanilang espasyo para sa paglago. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan sa mas malakas at mas maimpluwensyang mga pamilya at negosyo maaari nilang maabot ang mas mataas na taas. Kasabay nito, sa kabisera, sa Peace Mansion, nakilala ni James ang hari. Paimpol niyang pinutol, nasaan si Xavier Zachary? Sumagot ang hari, wala na siya sa kabisera. Sa katunayan, siya ay kasalukuyang nasa ibang bansa. Sabi ni James, kailangan ko siya ngayon. Kailangan ko siyang ibalik kaagad. Hindi pwede. May ideya ka ba kung gaano karaming tao ang nakatutok sa kanya? He'll be in danger if he show up now, pagtatanggi ng King sa ideya ni James. Napangiti ng mahina si James at sinabing, hindi ka ba kumpiyansa sa akin? Sino sa lupa ang maaaring saktan siya sa tabi ko? Hindi naman mayabang si James. Siya ay sapat na malakas upang sabihin iyon ng may kumpiyansa. Ngayong patay na si Luke dyan, tanging sina Lance at Sky lang ang natira sa Orient Commerce. Buong kumpiyansa si James na masisiguro niya ang kaligtasan ni Xavier. Anong ibig mong sabihin? Napatingin si King kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1605. Bagamat maraming mga alamat na nakapaligid kay James kamakailan, walang ideya ang hari kung gaano siya kalakas sa kasalukuyan. Nakangiting sabi ni James, nakarating na ako sa 6th stair. Ang pagiging isang 9th rank Grandmaster ay sandali lang. Nang marinig ito, si Gloom, na nasa likod ng hari, ay napabulalas, ano? Ang ika-6 na hagdan. Dahil isa siyang martial artist, alam na alam niya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Sa pamamagitan ng pag-abot sa ika-6 na hagdan, nalampasan ng isa ang maraming makapangyarihang figures sa nakalipas na 1,000 taon. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Nahirapan siyang paniwalaan na si James, isang ordinaryong tao,
ay maaaring maging isang nakakatakot na pag-iral sa loob ng maikling panahon. Ito ay hindi kapani-paniwala. Paano siya legal inang? Ngumiti si James at sinabing, maaari mo bang iwan ito sa akin ngayon? Oo. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ng hari, malapit na akong magbitiw, ngunit mayroon pa akong pamilyang dapat pakainin. Hinihiling ko lang na mag-alok ka sa akin ng ilang mga benepisyo kapag naging bagong hari ka. Oo naman. Ngumiti si James at sinabing, that's not a big deal. Gayunpaman, hindi magkakaroon ng pangalawang silangan. Komersyo sa hinaharap. Ang New Era ay magiging isang patas at makatarungang kamara ng komersyo kung saan ang lahat ay maaaring umunlad kung sila ay magsisikap. Nang marinig ito, ngumiti ang hari. Pero syempre, habang sinasabi niya iyon, lumingon siya para tumingin kay Gloom at nagutos, sundan si James sa Mascooyay at ibalik si Xavian. Naiintindihan. Tumango si Gloom. Tumayo si James at sinabing, kailangan kong ibalik si Xavian sa loob ng 3 araw. Magmadali tayo at umalis ka agad. Bahagyang kumaway ang hari at sinabing, umalis ka na. Tumalikod na si James para umalis, habang nakasunod naman si Gloom. Pagkaalis nila, napawi ang ngiti sa mukha ng hari. Nagdilim ang kanyang mukha, at tahimik na bamulong sa ilalim ng kanyang hininga, ang ika-6 na hagdan. Gaano kakilakilabot? Paano niya nagawang mag-cultivate sa ganoong antas? Sa labas, tanong ni Gloom, James, umakyat ka na ba talaga sa 6th stair? Ngumiti si James at sinabing, well, not really. Isang hakbang pa ang layo ko mula sa pag-akyat dito. Paano mo nilinang? Hindi sinagot ni James ang tanong niya. Sa kanyang landas ng paglilinang, napakaraming hindi mailarawang karanasan ang kanyang naranasan. Sa halip, binago niya ang usapan, nasa Mascooyay si Xavian. Ma'am, tumango si Gloom at sinabing, bago ang insidente sa Blue Tech Corporation, lihim na inayos ng hari na paalisin si Xavian. Batay sa mga unang plano ng hari, binalak niyang lipulin ang lahat ng sinaunang martial artist sa Mount Thunder Sect bago lumipat sa kanyang susunod na plano. Gayunpaman, lumabas ka nang wala saan. At nagpas siyang iligtas sila. Ikaw ang dahilan ng lahat ng problemang nararanasan namin. Ngumiti si James at sinabing, gayunpaman, naayos na ang usapin. Ngayong patay na si Lukjan ng Gusek, wala na silang leader. Ang Orient Commerce lang ang humahadlang sa amin. Samantala, malapit nang bumagsak ang Orient Commerce. Matatapos na ang lumang panahon. Napabuntong hininga si Gloom. Let us hope na walang mangyayaring hindi inaasahan. Nagbigay ng assurance si James. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat ayon sa plano. Tumango si Gloom. Sana nga, sige, oras na para umalis. Pagkaalis nila sa Peace Mansion, nagtungo sila sa rehiyon ng militar at sumakay sa isang eroplano patungo sa Mascooyay. Maya-maya, dumating na sila. Si Xavian ay naninirahan sa isang villa sa isang maliit na bayan sa Mascooyay. All this while, hindi man lang siya makaalis. Sa harap ng pintuan, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa labas dahil wala siyang telepono. Iyon ay dahil siya ay kasalukuyang nasa ilalim ng pag-aresto sa bahay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1606. Si Xavian ay nasa house arrest dahil ang impormasyon sa kanyang kamay ay malapit na nauugnay sa susunod na henerasyon ng teknolohiya ng komunikasyon. Ang sinumang nakakuha ng impormasyon ay magkakaroon ng kalamangan sa kanilang mga kakompetensya. Bagamat siya ay nakakulong sa isang restricted space, ang kanyang kaligtasan ay garantisadong. Bukod dito, medyo komportable ang pamumuhay niya sa loob ng villa. Ito ang lugar. Itinuro ni Gloom ang villa sa harapan nila at sinabing, nakahiwalay si Xavian sa ibang bahagi ng mundo dito. Bukod dito, siya ay ipinadala dito ng palihim ng hari at walang anumang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Kahit na may apocalypse sa labas, walang paraan na malalaman niya. Ma'am, titingnan ko. Tumango si James at tinungo ang direksyon ng villa. Dahil tila walang bantay ang villa, paimpol niyang itinulak ang pinto at dirdiretsong pumasok. Pagpasok sa villa ay agad na idiniin ang dulo ng espada sa kanya. Habang kumikidlat ang sword wielder, hindi nakaiwas si James sa oras. Legend, ito si James.
Nagmamadaling pumunta si Gloom sa kanila at sinabing, pinadala ako ng hari para kunin si Xavian. Napatingin si James sa may hawak ng espada. Isa itong matandang lalaki na nasa 60 taong gulang. Siya ay maikli ang buhok, bigot, at medyo chubby ang mukha. Nakasuot ng kulay abungsot, ang kanyang ekspresyon ay mabangis at mabisyo. Nang marinig ang mga salita ni Gloom, umatras siya. Gayunpaman, nanatili ang kanyang tingin kay James. Bagamat siya ay nasa Mascouye, alam niya ang tungkol sa balita sa kanyang tahanan. Napakaraming chismis tungkol kay James. Bilang pinuno ng Yada sect, natural na alam niya ang mga ginawa ni James. Ipinakilala ni Gloom si James sa kanya. James, ito si Legend Xerxes, ang pinuno ng Yada sect. Isa siya sa mga pinakatapat na subordinate ng hari. Nakuha ng hari ang kanyang posisyon ng napakatagal hindi dahil sa tulong ni G. Gabriel at Lance, kundi dahil sa pagkakaroon ng legend. Isa siyang makapangyarihang martial artist na tumawid sa ika-8 ranggo. Gayunpaman, siya ay palaging pinananatiling mababa ang profile at bihirang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ma'am, bahagyang tumango si James. Nang makita ni James ang mga galaw ni Legend, nalaman kaagad ni James na hindi siya isang taong dapat pagtripan. Kung hindi, sa lakas niya ngayon, dapat ay nakaiwas siya ng maluwag kahit na nahuli siya ng hindi namalayan. James, nauuna ka sa reputasyon mo. Nakatingin kay James na may apoy sa kanyang mga mata, sinabi ng Legend, sana ay makipag-spar ako sa iyo. Ngumiti si James at sinabing, kahit tumawid ka na sa Celestial Razor ng ika-8 ranggo, nagawa mo lang idiin ang dulo ng iyong espada sa dibdib ko dahil nabigo ako. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. Mayabang si James. Gayunpaman, siya ay talagang makapangyarihan. Ang isang martial artist na tumawid sa Celestial Razor ng ika-8 ranggo ay walang pagkakataon laban sa kanya. Nang marinig ito, hindi nasiyahan si Legend. Malamig niyang sabi, what a bold claim. Dahil napasailalim ka sa utos ng hari, wala akong ibang pagpipilian kundi ang tumabi. Gayunpaman, maaari mo lamang bawiin si Xavian ngayon pagkatapos mo akong talunin. Itinaas niya ang kanyang espada, at ang invisible na sword energy ay umalangaw-ngaw sa buong rehiyon. Boom! Agad na nabasag ang pinto sa likod ni James. Samantala, ang mga puno sa labas ng gusali ay nabunot na. Kahit na ang Legend ay nagpakita ng nakakatakot na kapangyarihan bago pa man magsimula ang labanan, si James ay nagbigay lamang ng isang mahinang ngiti. Pagtingin kay Legend, nakangiti niyang sinabi, not bad. Mag-aaway tayo sa ibang lugar. Habang nagsasalita si Legend, nawala siya para lang muling lumitaw sa hangin. Pagkatapos, mabilis siyang lumipad patungo sa bundok, nasa likod ng villa. Sumunod naman si James sa likod. Sa sandaling iyon, sa bulubundukin. Ang alamat ay nakatayo sa isang puno na may taas na ilang metro, na naglalabas ng magandang aura na nakaapekto sa kanyang paligid habang ang mga nalaglag na dahon ay umiikot sa kanyang katawan. Samantalang si James ay nakatayo 20 metro ang layo sa kanya. Pagtingin kay Legend, sumilay ang ngisi sa kanyang mukha. Nagmamadali ding pumunta si Gloom dito. Na-curious siya kung gaano kalakas si James. Dahil siya ay alagad ng Legend, alam niya ang tungkol sa kanyang lakas. Bago napatay ang espiritong pagong, iilan lamang ang makakatalo sa kanya. Kahit na maraming makapangyarihang martial artist ang lumitaw pagkatapos patayin ang Spirit Turtle, gayunpaman, isa pa rin siya sa pinakamakapangyarihang martial artist na naroon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1607. Ang kanyang 6 strings blade ay hindi matatalo. Na-curious si Gloom na makita kung paano kumpara ang 6 strings blade ng Yada sa 13 Heavenly Swords ng Cadence. Pinagmasdan niya ang sitwasyon sa pag-asa. Tumayo si James sa isang sanga ng puno at tumingin sa Legend na hindi kalayuan sa kanya. Pagkatapos, gumawa siya ng isang malugod na kilos at sinabi, halika, dapat kang mag-strike habang may pagkakataon kang gawin iyon. Gaano kasenggit? Kahit na ang Legend ay nakakita ng mga taong mayabang noon, ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang taong mayabang. James, ngumiti siya ng malamig. Pagkatapos, sa isang kisap mata, humarap siya kay James at naglaslas gamit ang kanyang espada. Nanatili doon si James, hindi kumikibo. Sa sandaling naglaslas si Legend,
Hinugot niya ang Blade of Justice. Sa sandaling iyon, kumislap ang isang gintong liwanag. Itinaas niya ang kanyang kamay at madaling hinarang ang pag-atake ni Legend. Gayunpaman, habang ang pag-atake ng Legend ay nagdala ng malaking puwersa, ang sangay na kinaroroonan ni James ay nabasag ng nakakatakot na sword energy. Sa sandaling iyon, nawala si Legend upang muling lumitaw ilang metro ang layo at inihanda ang kanyang susunod na galaw. This time, nagpakita siya sa tabi ni James. Gayunpaman, madaling napigilan ni James ang kanyang pag-atake bago pa makapag-react si James, mabilis na umatras si Legend. Pagkatapos, naglaslas siya ng 6 na beses gamit ang kanyang espada. Sa ikapitong pagkakataon, 6 na alon ng sword energy ang naganap at inatake si James mula sa lahat ng panig tulad ng mga homang missiles. Isang lamig ang damaloy sa gulugad ni James. Anong kakaibang pamamaraan ng espada? Kahit natulala si James, hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon niya. Naglaslas siya gamit ang Blade of Justice, at naghiwa-hiwalay ang mga alon ng sword energy. Pagkatapos, sa bilis ng kidlat, lumitaw siya sa likod ng Legend at pinindot ang Blade of Justice sa kanyang likod. Nagyelo ang alamat, natalo ka, nanggaling ang boses ni James sa likuran. Panipi kuwit panipi, ibinuka ng alamat ang kanyang bibig. Gayunpaman, walang boses na dumating. Alam niyang malakas si James. Kaya naman ginamit niya ang Six-String Sword, ang signature martial arts skill ng Yadasek, sa simula pa lang. Gayunpaman, madali silang pinalihis ni James. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Sa kaso ng isang tunay na labanan, ang kanyang katawan ay tinusok ng espada. "You win," sabi ni Legend sa pagkabigo. Tama si James. Ang pagpatay sa kanya ay isang piraso ng cake. Isinabot niya ang kanyang espada, at gayon din si James. Sa di kalayuan, naiwang nakanganga ang bibig ni Gloom. "You hindi ka panipaniwala." Pagkatapos ng laban, bumalik silang tatlo sa villa. Sa looban, tumingin si Legend kay James at nagtanong, "James, gaano ka kalakas?" Bahagyang ngumiti si James at nanatiling tahimik. "Ang iyong diskarte sa espada ay kahanga-hanga." Sabi ng Legend, "Ang Six-String Sword ay ang signature martial arts skill ng aking sekta." Bagamat itinuturing itong isa sa pinakamakapangyarihang mga diskarte sa espada sa mundo, madali mong pinalihis ang mga ito. Samantala, hindi ko man lang makita ang paggalaw ng iyong espada. Hindi iyon kamukha ng 13 Heavenly Swords. Ano iyon? Ganun ba? Bulong ni James. Hindi nagtagal, natapakan siya ng lahat. Ngayon, may nagsabing makapangyarihan siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1608, tuluyan ng natalo ni Tyrese si James. Pagkatapos ng pagmuni-muni, napagtanto ni James na ang kanyang antas ng martial arts ay abismal. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng hininga sa paksang ito, pinutol na lang niya ang paghabol. "Nasaan si Xavier? Gusto kong makita siya." Itinuro ni Legend ang hagdan at sinabing, "Nasa itaas siya. Dito, sumunod ka sa akin." Pagkasabi niyan, tumayo siya at sinabing, "Pakiusap." Tumayo si James at sinundan siya sa taas. Pagdating sa ikalawang palapag, napansin ni James na maraming kagamitan sa pagsasaliksik na makikita lamang sa isang laboratorio ng pananaliksik. Samantala, abala ang isang lalaki sa pagdurog ng kanyang mga daliri sa computer. "Xavier, may naririto na sumalubong sa iyo," sabi ni Legend. "Sandali lang, pwede ba?" Hindi man lang inangat ni Xavier ang kanyang ulo. Nakangiting sabi ni Legend, "He's been this way ever since he came here." Minsan, lumalampas pa siya sa kanyang pagkain, dahil sa trabaho. Naglakad si James papunta kay Xavier at napatingin sa screen ng monitor. Gayunpaman, dahil mayroon lamang hindi nakikilalang data dito, hindi maintindihan ni James ang anuman. Kaya, matiyagang naghintay. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 oras. Nang matapos si Xavier sa kanyang trabaho ay lumingon siya kay James at nagtatakang nagtanong, "Sino ka?" Napatingin si James kay Xavier. Medyo iba siya sa naisip niya. Dahil si Xavier ang may-ari ng isang malawak na conglomerate, dapat nakasuot siya ng suit and tie. Gayunpaman, ang Xavier na nasa harap niya ay nakasuot ng maikling manggas. Siya ay may gastusan, balbas na hitsura, at siya ay medyo nawalan ng gana na para bang hindi siya nakatulog ng ilang araw.
Tumingin si James kay Xavian at nakangiting sinabi, "Hello, my name's James." Ha? Sinong James? Sandaling natarante si Xavian. Hindi pa emperador si James nang umalis si Xavian sa kabisera. Kaya, hindi niya ito makilala. Kaagad, pagkaraan ng ilang oras, napabulalas siya, "Maaaring ikaw ang Dragon General ng Southern Kapatagan." Tumanggo si James at ngumiti, "The one and only. Kumusta ka, Dragon General?" Iniabot ni Xavian ang kanyang braso. Hinawakan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Let's discuss things downstairs." "Sige, magpapalit muna ako ng damit." "Ma'am." Naunang bumaba si James. Naghintay siya ng humigit kumulang 20 minuto bago nakahanda si Xavian. Nakasuot na siya ngayon ng suit, at ahit ang kanyang balbas. Mukha siyang mas masigla kaysa kanina. Tinuro ni James ang sofa at sinabing, "Have a seat." Umupo si Xavian sa kanyang upuan. Nahulaan niya sigurong may nangyari para nandito si James. "Dragon General, pumunta ka ba para sa impormasyon sa aking mga kamay?" Tumingin siya kay James. "Ma'am." Tumanggo si James. "Maraming nangyari habang nandito ka." Maikling isinalaysay ni James ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap, ang pagkabangkarote ng Blue Tech Corporation, ang pagdukot kay Delilah, at ang kanyang pagiging pinaghahanap ng halos lahat ng puwersang naroon. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang mundo ay bumabagsak sa kaguluhan dahil sa teknolohikal na tagumpay na ginawa mo. Pumunta ako dito para ipahayag ang aking hangarin na makipagtulungan sa iyo. Alam ni Xavian ang tungkol dito. Bagamat hindi siya maaaring makipag-ugnayan sa labas ng mundo ng walang telepono, mayroon siyang computer na ginamit niya upang suriin ang balita. Bukod dito, paminsan-minsan ay kinakausap siya ni Legend tungkol sa mga pangyayaring naganap sa mundo. Tumingin siya kay James at nagtanong, "Nandito ka ba sa ngalan ng bansa o bilang isang individual?" "Ang bansa." Tiningnan siya ni James sa mata at sinabing, "Kung hindi dahil kay Sol, wala akong interes sa teknolohiyang nasa kamay mo." Tanong ni Xavian, "Paano mo balak makipagtulungan?" Sabi ni James, "Pareho kang scientist at businessman, kaya hindi mo dapat masyadong alam ang sitwasyon sa kapital. Paano kung sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol dito?" Isinalaysay ni James ang hanay ng mga pangyayaring naganap mula sa Orient Commerce, na itinatag isang siglo na ang nakalipas, hanggang sa kasalukuyang nakakagulong web ng mga relasyon. Pagkatapos nito, muling sinabi niya, "Nagtatag ako ng New Era Commerce para labanan ang Orient Commerce. Ngayon, kahit na ito ay umabot sa isang medyo malaking sukat, kailangan namin ng isang karaniwang interes upang itali ang lahat." "Ano ang kinalaman niyan sa akin?" Napatingin si Xavian kay James. Sabi ni James, "Kailangan ko ang teknolohiyang mayroon ka. Huwag mag-atubiling magsalita kung may kailangan ka." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1609. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Xavian, "Paano ito? Ang Kamara ng Komersyo ay magiging responsable para sa pag-secure ng mga pondo. Samantala, ibibigay ko sa iyo ang teknolohiya bilang kapalit ng 50% ng mga bahagi ng kumpanya." "Hindi pwede." Umiling si James. Bagamat kakaunti ang alam niya tungkol sa pamamahala ng negosyo, alam niya kung ano ang kasama sa 50% ng mga pagbabahagi ng kumpanya. Napakaraming negosyo sa New Era Commerce. Bukod dito, isang malaking halaga ng pondo ang kakailanganin para ipagpatuloy ang pananaliksik. Ito ang bukang liwayway ng isang pambihirang tagumpay sa teknolohiya ng komunikasyon. Kung magtagumpay sila, maninindigan silang kumita ng malaki mula rito. Kaya, kailangan niyang tiyakin na ang bawat negosyo ng miyembro sa New Era ay may makukuha mula sa kanilang kooperasyon. Kung si Xavian lamang ang kumokontrol sa 50% ng mga pagbabahagi, ano ang makukuha ng iba? Ano ang maaari mong ibigay sa akin kung gayon? Napatingin si Xavian kay James. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi ni James, "Paano ito? Magtatatag kami ng isang bagong kumpanya ng telekomunikasyon kung saan magkakaroon ka ng karapatan sa 5% ng mga bahagi nito. Bukod dito, hindi mo nakakailanganing gumastos ng 1 sentimo sa iyong pananaliksik sa hinaharap. Hindi lang iyon, ngunit maipapangako ko rin sa iyo na hahawak ka ng 5% ng mga bahagi ng kumpanya kahit gaano pa kalaki ang pagbabago ng sitwasyon." Umiling si Xavian at sinabing,
5% is too little, James. Alam mo ba kung ano ang kaya ng teknolohiya sa aking mga kamay? Maaari akong kumita ng malaki sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa sinuman. Napangiti ng mahina si James at sinabing, ako ang pinakamahusay na kasosyo sa pakikipagtulungan doon. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa sinuman, tinitiyak ko sa iyo na ang iyong mga interes ay year-okan lamang. Patay na ang asawa mo, at nagsumikap ako para mailigtas ang anak mo. Gusto mo bang makulong dito habang buhay? Tumayo siya at nagpatuloy, pag-isipan mo ang sinabi ko, Xavian. Kung pumayag kang makipagtulungan sa akin, bumalik ka agad kay Sol. Kung hindi, hindi ko na isasaalang-alang muli ang aking sarili sa iyong mga gawain. Nang marinig ito, nawala sa isip si Xavian. Pagkaraan ng ilang oras, nagsalita siya, ito ay isang deal, kung gayon. Matagal na niyang pinag-isipan ito. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan kay Sol maaari niyang palawakin ang kanyang pananaliksik at mapasikat ang Z-Network. Ang pagpasok sa isang partnership sa isang conglomerate ay hindi magagarantiya sa kanya ng malawakang katanyagan ng Z-Network sa buong Sol at maging sa mundo. Bukod pa rito, kahit na siya ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa pananaliksik, siya ay medyo isang paraan upang magtagumpay. Ang pagpapatuloy ng kanyang pananaliksik ay nangangailangan ng malaking kayamanan na hindi kayang bayaran ng walang negosyo. Oo naman. Nang marinig ito, ngumiti si James at sinabing, pack your bags. Babalik tayo sa Sol sa sandaling ito. Nakuha ko. Bigyan mo ako ng 1 minuto. Agad na umakyat si Xavian. Samantala, nanatiling tahimik ang Gloom at Legend. Pagkaalis ni Xavian, nagtanong si Gloom, James, si Xavian ay napakahalaga sa ating mga plano. Talaga bang magagarantiyahan mo ang kanyang kaligtasan pagkatapos na ibalik siya sa Sol? Oo naman. Tumango si James. Sabi ni Gloom, alam kong hindi ka magagapi, pero kaya mo bang manatili sa tabi niya sa lahat ng oras? Nakangiting sabi ni James, once we return to Sol, I'll officially announce my partnership with Xavian. Ngayong nasa ilalim na siya ng proteksyon ko, sinong maglalakas loob na kumilos laban sa kanya? Ngayong patay na si Luke Jan ng Gusek, tanging ang Orient Commerce lang ang nagbabanta sa kanya. Gayunpaman, kumpiyansa si James na ang Orient Commerce ay hindi gagawa ng mga maling taktika gaya ng pagpatay sa isang siyentipiko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1610. Mabilis na kumilos si Xavian. Gumawa siya ng backup ng data, sinira ang computer system ng research laboratory sa ikalawang palapag, at dinurog din ang monitor at ang hard drive. Pagkatapos, sumakay si James sa eroplano patungo sa Sol kasama si Xavian at umalis sa Mascouye. Maya-maya, nakarating na sila kay Sol. Dahil mahalaga si Xavian sa kanyang mga plano, dinala siya kaagad ni James sa tirahan ng mga Kaidan para makasama niyang muli ang kanyang stepdaughter. Bagamat isang ampon si Delilah, gayunpaman ay pinakitunguhan niya ito ng mabuti. Matapos ipadala si Xavian sa tirahan ng mga Kaidan, bumalik si James sa bahay at tiningnan ang kalagayan ni Thea. Sa kabutihang palad, hindi ito lumala. Ayos lang ako, darling. Nakangiting sabi ni Thea. Nga pala, hindi ka ba pumunta sa Mascouye? Ibinalik mo ba ang lalaki? Oo, ginawa ko. Kailangan kong hanapin kaagad si Quincy at pag-usapan ang susunod nating gagawin. Nga pala, may kailangan akong sabihin sa iyo, nag-aalangan na sabi ni Thea. Sinabi ni James, ako ay lahat ng tainga. Grandpa. Pagkatapos ng panandaliang pag-aalinlangan, sinabi sa kanya ni Thea ang tungkol sa paglalakbay ni Lex sa kapital. Nakikita mo, ang New Era Commerce ay naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang kamara ng komersyo sa Sol pagkatapos ipahayag ng mga Kaidan at Sullivans ang kanilang pag-alis mula sa Orient Commerce. Sa paniniwalang kaya ng pamilya na makamit ito, dinala ni Lolo ang mga kalahan dito sa kabisera upang sumali sa New Era. Sa katunayan, plano nilang makibahagi sa pulong na gaganapin sa lalong madaling panahon. Pero, ngunit ano? Tanong ni James. Patuloy ni Thea, ang New Era Commerce ay may napakataas na pamantayan para sa mga negosyong gustong sumali. Kailangan mong magkaroon ng isang tiyak na halaga ng mga asset at malakas na koneksyon. Bagamat ang mga kalahan ay mahusay na umuunlad kamakailan, hindi pa rin sila kwalipikadong sumali sa New Era Commerce.
May naiisip ka bang paraan para makasali sila? Natahimik si James nang marinig iyon. Kinasusuklaman niya ang paggamit ng mga interpersonal na relasyon upang isulong ang mga interes ng isa. Sa normal na kalagayan, tatanggihan sana niya ang pakiusap ni Thea dahil nasa isang medyo delikadong posisyon siya ngayon. Kung kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagtatangi, masisira ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, nag-aalala siya tungkol kay Thea, na nasa isang medyo malubhang sitwasyon. Hindi niya nais na magpalubha sa kanya. May iisipin ako. Sa huli, gumawa siya ng kompromiso. Salamat, mahinang wika ni Thea. Aalis na ako. Sinuot ni James ang jacket niya at tumalikod na para umalis. Pagkatapos, tinawagan niya si Quincy. Si Quincy ay kasalukuyang nasa punong tanggapan ng New Era. Ang New Era ay parehong kamara ng komersyo at isang kalipunan. Si Quincy naman ang namamahala. Matatagpuan sa gitnang rehiyon ng pinakamaunlad na bahagi ng kapital, ang New Era Commerce ay napapalibutan ng mga skyscraper sa lahat ng panig. Maraming MNC ang nagtatag ng kanilang punong tanggapan dito. Ang punong tanggapan ng New Era Commerce ay isang gusali na may taas na 80 palapag. Dahil kamakailan lamang ito na itatag, walang gaanong gagawin. Ngayon, ang kanilang kasalukuyang prioridad ay ang mag-imbestiga sa mga negosyo at manalo sa kanila, na ginagawa silang isa pang miyembro ng New Era. Sa kanyang pagdating, agad na nakilala si James ng mga security guard. Magalang nilang binati siya, welcome, Emperor. Si James ay isang kilalang tao sa kabisera. Bukod dito, ang mga alingaw-ngaw sa kalye ay siya ang susunod na hari at ang magiging pinuno ng Sol. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 16:11. Ito ay maliwanag sa mga pangyayaring naganap nitong huli. Ma'am, tumanggaw si James at sinabing, may appointment ako kay Quincy Zinuz. Pakiusap, pasok ka. Hindi siya nang ahas na pigilan ng mga security guard. Samantala, maraming reporter ang nagtipon sa labas lamang ng New Era Commerce. Ang pagdating ni James ay nagdulot ng matinding kaguluhan, at ang isang larawan niya na papasok sa gusali ay kinuhanan. Sa isang iglap, nagsimulang kumalat ang mga tsismis. Samantala, ang mga mamamahayag na nagnanais na makakuha ng higit na atensyon ay pinalaki ang mga minutong detalye. Sa opisina ng chairman sa ika-18 palapag ng New Era Commerce. Sinusuri ni Quincy ang ilang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Isang babaeng mukhang kaakit-akit na naka-business attire ang tumabi sa kanya. Si Xiomara Lee iyon, ang dating namamahala sa mga negosyo ng mga Lee. Isa na siyang assistant ni Quincy. Quincy, naglabas na kami ng release. Sa umaga ng makalawa, ang mga miyembro ng New Era ay magtitipon dito para sa unang taunang general meeting. Mangyaring tingnan ang bagong compile na listahan ng mga kalahok. Bahagyang kumaway si Quincy at sinabing, basahin ko ang listahan mamaya. Naiintindihan. Inilagay ni Xiomara ang listahan sa isang table sa tabi ni Quincy. By the way, parang may naalala, huminto si Quincy sa kanyang trabaho at nagtanong, masyado bang mataas ang threshold para sa pagsali sa New Era? Sabi ni Xiomara, I don't think so. Ang Orient Commerce ay may mas mahigpit na mga kinakailangan kaysa sa atin. Sinabi ni Quincy, nais ni James na lumikha ng isang hindi magagapi na kamara ng komersyo. Samantala, ang tanging mga negosyong sumasali sa amin ay malalaking, kilalang mga conglomerates. Sa palagay ko ay dapat nating bahagyang ibaba ang mga kinakailangan kapag ang ating pangalan ay kumalat sa malayo at malawak pagkatapos ng unang taunang pangkalahatang pagpupulong upang payagan ang mga medium-sized na negosyo na sumali sa amin. Sa ganoong paraan, makakaipon tayo ng mas maraming kapital sa maikling panahon. Nang marinig ito, tumanggaw si Xiomara at sinabing, mukhang magandang ideya iyon. Gayunpaman, upang mapadali ang proseso ng pamamahala, kailangan naming magsagawa ng detalyadong pagsusuri sa mga negosyong nalalapat. Kung hindi, maaaring magkaroon ng problema sa hinaharap. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina, at pumasok si James. James, bati ni Quincy sa kanya. Tumingin si Xiomara kay James at binati rin siya, Emperor. Bahagyang kumaway si James at naglakad patungo sa sofa at umupo. Lumapit si Quincy sa kanya at umupo sa tapat niya. Sumunod naman si Xiomara. Pagkatapos makaupo, nagtanong si Quincy,
Napakabihirang bisita natin ngayon. First time mo dito, Kong. Hindi ako nagkakamali. Ngumiti si James at nagtanong, ibinalik ko na si Xavian. Ngayon, narito ako upang talakayin ang aming susunod na hakbang ng pagkilos. Talaga, tuwang-tuwang tanong ni Quincy, napag-usapan mo na ba talaga siya? Ma'am, tumanggo si James at sinabing, yes, we have. Siya ay may karapatan sa 5% ng mga pagbabahagi ng kumpanya bilang kapalit ng data sa kanyang mga kamay. Narito ang iniisip ko. Magre-rehistro kami ng isang bagong kumpanya na pangunahing nakatuon sa Z Network. Hanggat miyembro ka ng New Era, magiging karapat-dapat kang mamuhunan sa kumpanya. Ang pakikilahok sa mga pulong ng lupon at ang paggamit ng mga karapatan sa pagboto ay matutukoy batay sa ratio ng kontribusyon sa kapital. Sa ganoong paraan, magkakaroon tayo ng iisang interes na nagbubuklod sa lahat. Mukhang magandang plano iyon. Tumanggo si Quincy at sinabing, I share the same opinion. Paano ito? Ipapahayag namin ito sa darating na taunang pangkalahatang pagpupulong. Gayunpaman, ano ang magiging rehistradong kapital ng bagong kumpanya? Magkano ang gusto mong puhunan? Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, I don't understand the specifics. Ipapaubaya ko sa iyo ang lahat. Tumanggo si Quincy, sure, dalhin mo si Xavian dito para makita ako. Kailangan kong magtanong ng personal tungkol sa kanyang pag-unlad ng pananaliksik at halos tansyahin ang mga pondong kailangan para sa liksikin ng Z Network. Sa pagkakaroon ng preliminary budget, mas makokolekta natin ang mga pondo at maipamahagi ang mga shares. Wala namang problema. Hihilingin ko sa mga Kayden na ipadala kaagad dito si Xavian. Walang alam si James sa negosyo. Ang layunin niya rito ay maunawaan ang susunod na pagkilos ni Quincy. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa kanyang mga plano ay mas mahusay siyang makikipagtulungan sa kanya. Samantala, sasamantalahin din niya ang pagkakataon at buburahin ang lahat ng labi ng Gusect sa kapital. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1612. Nga pala, naalala ni James ang kahilingan ni Thea. Tumingin kay Quincy, tinanong niya, ano ang mga kasalukuyang kinakailangan para sa pagsali sa New Era? Sagot ni Quincy, medyo mahigpit ang mga requirements. Ang mga kumpanya lamang na mayroong market value na 50 bilyong dolyar pataas ang kwalipikado para sa proseso ng aplikasyon. Hindi lang iyon, ngunit mayroon pa kaming isang profesional na koponan upang i-audit ang kanilang mga account. Ang mga negosyo lang na may malusog na cash flow ang makakapasa sa preliminary round. Tumanggo si James at sinabing, here's the case. Nais ng mga kalahan na sumali sa New Era Commerce. May magagawa ka ba tungkol dyan? Nakangiting sabi ni Quincy, sa iyo ang Chamber of Commerce, James. Isa lang akong manager na tumutulong sa iyo. Ang iyong salita ang may huling say. Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Kung wala na, I'll be taking my leave. Aayusin ko na may magpapadala kay Xavian dito ng palihim. Gayunpaman, alalahanin na si Xavian ay dapat itago sa mata ng publiko sa ngayon, kung hindi, baka nasa panganib siya. Nakikita ko. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Quincy, kung ganoon, pupunta ako sa tirahan ng mga Kayden. At makipag-usap sa kanya. Gumagana rin iyan. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umuwi na si James. Pag-uwi, nilapitan siya ni Thea at tinanong, naging maayos ba ang lahat? Oo, nangyari. Sinabi ko kay Quincy ang tungkol sa bagay ng mga kalahan, at handa siyang pumikit. Sumando si James sa sofa at hinimas ang kanyang mga temps, pinag-iisipan ang susunod niyang gagawin. Habang pinalalakas ang Chamber of Commerce sa parehong oras, lipulin niya ang mga labi ng Gulsect sa lalong madaling panahon. Hindi lang iyon, ngunit mayroon siyang isa pang bagay na dapat harapin Centennial Corporation, na itinatag ng Gusect. Gayunpaman, naging mabilis ang pag-unlad ng Centennial, at isa na itong multinational pharmaceutical corporation. Kung siya ay kumilos ng walang ingat at isara ang negosyo, marami ang mawawalan ng trabaho, at sa gayon ay magdudulot ng media sensation sa buong mundo. Ngayon, ang tanging magagamit na opsyon ay ang kunin ang Centennial ng tahimik. Inilabas ni James ang phone niya at tinawagan ang isang numero. Gusto kong imbestigahan mo ang Centennial Corporation. Gusto kong malaman ang mga shareholder at taong namamahala sa kumpanya.
Matapos tawagan si Henry, inihagis niya sa tabi ang kanyang telepono. Tanong ni Thea, "Darling, may balak ka bang gumawa ng hakbang laban sa Centennial?" "Ma'am." Tumanggo si James at sinabing, "Ngayong patay na si Luke dyan at walang pinuno ang GUSEC, kailangan kong kunin ang kontrol sa Centennial bago lumabas ang susunod na sect leader ng GUSEC." Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi ni Thea, "Dahil patay na si Luke dyan, bakit hindi nabawi ni Callan ang kontrol sa GUSEC? Siya ay dating leader ng sekta, kung tutuusin. Dapat madali niyang mabawi ang kontrol, di ba? Hindi masamang ideya. Gayunpaman, wala si Callan sa Kapitolyo ngayon. Nasa Divine Sword Villa pa rin siya sa ngayon. Hindi na siya makakabawi kaagad. Once na bumalik siya, I'll discuss the matter with him," James said. Naniniwala siya na may katuturan ang mga sinabi ni Thea. Sa halip na lipulin ang GUSEC, ang pagkakaroon ng kontrol dito ay isang mas mabuting pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, ang GUSEC ay medyo mabigat. Kung kaya niyang kontrolin ito, pakikitungo. Sa Orient Commerce ay hindi gaanong mabigat na gawain. Speaking of Divine Sword Villa, ninais ni James na bumalik sa lugar na iyon. Malapit nang maging Dragon Slayer. Nilikha, isa itong espadang pinande ng dugo at luha ng Divine Sword Villa sa maraming henerasyon. Gusto ni James na masaksihan ang Dragon Slayer gamit ang kanyang mga mata. Gayunpaman, dahil may mga bagay pa siyang dapat asikasuhin sa kabisera, hindi siya makaalis ng maaga. Sa buong araw, nanatili si James sa bahay. Kinagabihan, dumating ang mga kalahan. Si Lex, Howard, Benjamin, Tommy, at David ay nakatayo sa labas ng pinto. "Hello, please come in," bati ni Thea sa kanila.